Sa mabuting balita ngayon, maririnig natin ang tapat at malinaw na pahayag ng pananampalataya ni San Juan Bautista. Sa gitna ng paghahambing at kompetisyon na ginagawa ng mga tao kung sino ang mas may maraming alagad at kung sino ang mas sikat, ipinapakita ni San Juan Bautista ang tunay na diwa ng paglilingkod. Hindi ang sarili ang sentro, kundi si Kristo. Lumapit ang mga alagad ni Juan at may batid na selos ang kanilang tinig. Nakita nila na mas marami na ang lumalapit kay Jesus. Sa mata ng mundo, ito ay pagkatalo. Ngunit para kay Juan Bautista, ito ay katuparan. Sinabi niya, walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Alam niya ang kanyang lugar sa plano ng Diyos. Hindi siya ang Mesiyas, kundi abay ng lalaking ikakasal. Napakaganda ng larawan na ginamit ni San Juan. Ang lalaking ikakasal at ang abay ng lalaking ikakasal. Ang abay ay nagagalak, hindi nalulungkot. Kapag dumating ang lalaking ikakasal, ang kanyang kagalakan ay nagmumula sa tagumpay ng iba. Ganito ang puso ng tunay na lingkod ng Diyos, nagagalak sa pag-unlad ng iba, hindi naiinggit. At makikita natin ang buod ng buhay ni San Juan nang sinabi niya, kinakailangan siya'y maging dakila at ako na may mababa. Hindi ito panawagan ng paghamak sa sarili, kundi paglalagay ng Diyos sa sentro at sa tamang lugar. Kapag si Kristo ang itinaas, doon lamang nagiging buo ang ating pagkatao. Kapag ang ating sarili ang itinataas, doon nagsisimula ang ating pagkasira. Napapanahon ng ebanghelyong ito sa ating mundo na puno ng paghahambing, kompetisyon at paghahanap ng papuri. Madalas sinusukat natin ang halaga ng tao sa dami ng kanyang tagasunod, papuri o tagumpay. Minsan kahit sa loob ng simbahan, mayroong inggitan at kompetisyon. Ngunit ipinapakita ni San Juan Bautista na ang tunay na sukatan ng kabanalan ay katapatan sa tawag ng Diyos, hindi kasikatan. Ang pagbababa sa sarili ay hindi kawalan at kakulangan ng pagkatao. Ito ay daan patungo sa tunay na kagalakan at kabanalan. Si San Juan Bautista ay hindi nawala sa kasaysayan dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Sa halip, siya ay naging dakilang saksi ng liwanag sapagkat ang taong marunong magpakababa ay hinahayaan ng Diyos na kumilos sa kanya ng lubusan. Naway turuan tayo ni San Juan Bautista ng ganitong uri ng pananampalataya. Pananampalatayang marunong maggalak sa tagumpay ng iba, marunong magpakumbaba sa harap ng Diyos, at marunong magsabi, hindi ako ang sentro, kundi si Kristo.